Hi guys! Good evening. Ayan, so it's been a long time since hindi ako nakapag-upload ng mga video sa sa YouTube. So today is the first day. Magbabalik ako guys. As a content creator again kasi nga parang nung kasi lumipat kami dito sa Alberta. It's been a long time, like since 2023. Parang medyo nawalan ako ng gana, medyo busy, at saka maraming ginagawa. Tapos hindi na ako makagawa ng hindi na ako makagawa ng video. So medyo tamad na talaga. Ayan. So ngayon guys, I'm working dito sa sa Alberta kasi nga lumipat kami from Ontario to Alberta. And nagtatrabaho ko ngayon dito sa Chinook Regional Hospital. And today is my break time. Kaya naisip ko lang na why not bumalik ulit ako sa pag-vlog. Kasi parang ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Kasi gusto ko lang na yung mga moments namin dito sa Alberta. Gusto ko lang na siya sa video para at least ma-upload siya sa video para at least minsan kasi kapag alam mo yung wala kang ginagawa, babalikan mo lang yung mga moments na habang nagbabiyahe kayo, kung anong buhay nyo nung nandun kayo sa lugar na to. Ayan, so nag-e-enjoy lang talaga kasi ako guys. So ayan, parang ang tagal na rin talaga simula nung hindi ako nakapag-video. So 2023, 24, 25, 26. Ayan, so 2026 na ngayon and may mga iba kaming plano. Kaya bumalik ulit ako sa pag-vlog ngayon. So for now, hi nga pala sa mga ibang subscribers natin na medyo nakalimutan na ako, 'di ba? Siyempre kasi ang tagal-tagal na hindi tayo nakakapag-vlog. Ayan, pero hindi pa rin nawawala guys ang kape ng Tim Horton. So kwento ko lang sa inyo guys kung bakit kami lumipat dito sa Alberta. Actually, hindi naman namin choice talaga yung Alberta na dito talaga kami lumipat. Kumbaga parang naisipan lang namin na lumipat. Bakit nga ba kami lumipat? Hindi rin namin alam. So kumbaga parang pumasok lang sa isip namin na tara, lipat tayo ng Alberta. Ayan, so kumbaga parang nagbigay lang kami ng 2 months notice dun sa previous namin na landlord dun sa building na yon. Nagpaalam kami tapos punta kami ng actually Calgary. So Calgary yung pinakauna naming nilipatan. Kaso nga lang guys, hindi kami makapag-adjust doon. Ang hirap ng buhay sa Calgary dahil para siyang Toronto, Mississauga. Kasi sobrang busy. Paglabas mo ng bahay, every time na pumupunta ka ng tindahan or anything na gusto mong bilhin, dadaan ka ng highway, which is hindi ko gusto. So ang nangyari, pabalik-balik kami. So ang nangyari, by car lang yung biyahe namin guys. So kung nakikita nyo sa previous ko na video, nagbiyahe kami by car. Puno-puno pa nga yung namin yung sasakyan namin. Kasi nga, nag-asabalutan lang talaga kami ng mga gamit namin, dinonate yung iba, tapos ganun. Tapos, kumbaga, lipat lang talaga kami. So, wala na kami ibang mga, ginawa, kung hindi, pero ang hirap pala guys, kasi ang gastos pala sobrang laki. Di lang namin napansin noon. Kasi alam mo kung bakit, 5 beses kami nagpabalik-balik biyahe from Ontario to Alberta, Alberta to Ontario, Ontario to Alberta, Alberta to Ontario, and then huli Ontario to dito sa Lethbridge. So ang Lethbridge na lugar is 2 hour and a half away from Calgary. So medyo nasa liblib pa siya kasi ang pinaka-city dito sa Alberta is Edmonton tsaka Calgary. Tapos may mga Red Deer pa. Tapos dito sa may unahan na konti is Medicine Hat. Tapos Lethbridge. So dito kami sa Lethbridge na punta. Ayan, so without knowing, alam niyo kung bakit nag-alsabalutan lang kami guys. Like, hindi ko ma-explain kung paano. Pumunta kami dito ng Lethbridge. Wala kaming bahay na matutuluyan. So pagdating namin dito sa Lethbridge, oh my God, like, ano nga ba yun? Na-end up kami sa hotel.
sa hotel kami dito sa Lethbridge ng Hampton, doon kami nakatira. Palipat-lipat kami, ang hirap pala guys. Palipat-lipat kami ng ng place. 2 araw dito sa Hampton, 2 araw sa Ramada, kalimutan ko na, parang 4 na hotel yata yun. So, nag-a-apply kami. Ang hirap palang lumipat ng province kapag wala kang bahay na matitirhan. Kaya, dapat talaga kapag lumipat ka ng province, may bahay ka na naka-reserve doon kasi masyadong magastos pag nasa hotel ka pala. Kaya wag niyong gayahin yung ginawa namin guys, kasi nga kami 5 beses kaming lumipat-lipat and malaki yung ginastos namin kasi nga syempre pag nasa hotel ka puro bili lahat ng pagkain, hindi ka nakakapagluto. So parang I don't know kung 1 week or 2 weeks kaming nasa 1 week, I think 1 week, yeah, parang 1 week or basta 1 week or magto 2 weeks kami na nasa hotel bago kami nakahanap ng matutuluyan. Kasi syempre ang hirap maghanap ng matutuluyan lalo na hindi ka hindi ka taga rito sa lugar na to. Kasi galing kami sa ibang province. Ayan, so sobrang napakahirap ng sitwasyon namin dito kasi nga kasama namin yung mga bata. Ayan, may 2 kaming bata na kasama, travel by car, ganun. Tapos biyahe-biyahe, ganun. Siyempre, everyday, parang 6 days, I think 5 days kaming nagbiyahe from Ontario to Alberta. Kasi marami ka pang dadaanan. From Niagara Falls, dadaan ka pa ng Toronto, dadaanan mo yung Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Saskatchewan, yeah, bago mo pa marating ang Alberta. So marami kang dadaanan ng mga province bago ka makarating kasi dulo to dulo kasi siya. So sobrang napakahirap guys. Kaya eto lang muna ma-share ko sa ngayon. So ikukwento ko sa inyo yung iba pang mga experience namin kasi grabe, ang hirap pala guys. Pero hindi namin ramdam masyado yung pagod noon habang nagbabiyahe kami kasi medyo nai-enjoy namin na nakikita namin yung nature. Pero hindi pala siya ganun kadali kasi financially dapat prepared ka. Buti na lang medyo may kunti kaming naipon. Malaki na gastos namin kasi kung magpa 5,000 ka every or 3,000 to 5,000 every lipat mo ng province. 5 beses kami naglipat kasi nga hindi namin nagustuhan yung, to be honest, hindi namin nagustuhan yung Alberta. Bumalik kami ng Ontario, kaso nga lang yung lugar naman doon, hindi, yung apartment na nakuha namin, hindi namin nagustuhan, tsaka medyo mahal din. So bumalik kami. Tapos parang na homesick na naman kami ulit. So bumalik na naman kami ng Niagara. Tapos, after naman yun, bumalik na naman kami ulit. Ayan, bumalik. Tapos dito huli Lethbridge na. So, 3 taon na kami dito sa Lethbridge. 23, 24, 25, 26. Yan, so magta-3 taon na kami dito. Ayan. So, okay naman yung, nung nakakuha na kami ng, nung apartment. So, tuloy-tuloy na, nakapagpalit na kami ng mga IDs. And then, nakapag na rin kami, medyo nakahanap na rin ng trabaho. So kailangan talaga kapag lumipat ka ng other province is financially prepared ka, emotionally prepared ka, as in lahat, physically lahat, kailangan prepared ka talaga. Hindi ganun kadali ang lumipat. Tapos sasabihin mo lang na ay masayang lumipat-lipat tayo. Dapat talaga prepared ka para hindi ka ma-stress. Ayan, so usap na lang tayo ulit sa next ko na vlog guys, kasi kukwento ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin dito simula nung nagsimula kami dito sa may Alberta.